Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na naabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibating katabi ng magandang umaga. Yan. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Bago tayo magsimula ng ating pagninilay, nais kong mag-imagine kayo. No? Marunong po ba kayo mag-imagine? Ha? Gumagana pa ba ang inyong imagination? Ha? Mag-imagine kayo. No? Gusto ko pagganahin ninyo yung inyong utak, no? Inyong mga isip. Imagine niyo yung sasabihin ko po, no? Huwag niyo dadagdagan, no? Alam ko magaling kayo mag-imagine pero huwag niyo nang dagdagan, no? Yun lang sasabihin ko, yun lang ang i-imagine niyo. Okay? Ready? Sige. Imagine niyo meron kayong bank account. Imagine lang, no? Kung meron, sige, imagine niyo na ulit, no? May dagdag kayong bank account. Yan, no? Na-imagine niyo na? May bank account kayo. No? At sa bank account ninyo, may nakadepositong 86,400 pesos. Na-imagine nyo na. Pumasok na ba sa bank account nyo? Nandyan na? Check nyo mabuti, ha? 86,400. At imagine ninyo, tuwing matatapos ang araw, mawawala ang 86,400. Ano oras po ba natatapos ang araw ninyo? Hello? Walang tulugan? Hindi. Ano oras ba kayo natutulog, no? Yung iba 9. Yung iba 10. Yung iba alas 6 pa lang tapos na yung araw. No? Iba-iba tayo eh. Tama ba? Iba-iba. No? Sige, imagine niyo. Tuwing matatapos ang araw ninyo, mawawala ang 86,400. No? Tuwing gabi, mawawala iyon. Ang tanong, ano ang gagawin mo sa 86,400 pesos araw-araw? Ubos na ba? Ang bilis nyo, grabe kayo ha. Imagine pa lang nyo, ubos na, no? Sa isip pa lang natin, ang bilis na nating gawin, no? Kasi araw-araw, kailangan mong ubusin.
Kasi mawawala. Oh. Kaya kapag ang nagastos mo, 86,000 lang, sayang yung 400 mo. Dapat ubusin. Ang tanong, ano ang iyong gagawin? Lahat tayo may bank account. At ang tawag sa bank account na iyon ay oras. Oras. Sa Ingles, time. Araw-araw, merong dinidepositong 86,400 na segundo. Ganun pala yun, no? Opo. Kung ano nagsisimula ang araw mo, magsimula ka magbilang. 1 hanggang 86,400 at doon matatapos ang iyong araw. Ang tanong, paano mo ito gagamitin? Hello? Di ba ganon? Ang segundo o ang oras, parang pera. Parang pera. No? Kailangan ginagamit. Pero hindi ito parang pera na pwede mong hiramin o pwede mong kitain. Hindi. 86,400 lang. Hindi ka pwedeng mangutang kung kulang ka sa oras. Hindi ka pwedeng manghiram kung kapos ka sa oras. Yan ang pinagkaiba ng oras sa pera. Pero, araw-araw, may 86,400 ka. Ang tanong, paano mo yan gagamitin? Hindi tulad ng oras o hindi tulad ng pera, pwede mong balikan. Pero ang oras, katulad ng pera, pwede mong pag-isipan kung paano gagamitin. Di ba pag sumweldo ka, paano mo ginagamit? Hello? Iniisip mo pa ba kung paano budgetin? Hindi na, Father. Nakaltas na eh. No, ayun. Yun ang masakit. Yun ang masakit sa pera. No? Hindi pa dumarating, ubos na. Pero yung oras, araw-araw, dadating. At dapat pinag-iisipan paano ito ginagamit. Pinaghahandaan. Ginagamit ng maayos. Ang oras, dapat pinaghahandaan kung paano gagamitin. Mga kapatid, parang ganito ang nais pakita sa atin ng mga pagbasa natin sa araw na ito. Kung paano natin gagamitin ang ating oras o panahon. Sa ating ebanghelyo, sinasabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maging handa. Sabihin niyo nga po, handa. Hindi ito yung pagkatapos ng misa. Hindi yan yun. Hindi yan yung mesa na handaan. No? Yung handa, to be ready, to be prepared. Dahil ang babala ni Jesus, darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya nga, inihalin tulad dito ni Jesus sa isang magnanakaw. No? Sino po nanakawan na dito? Taas niya ang kamay. Hindi pa kayo nanakawan? Lahat tayo nanakawan na. Tingnan nyo, hindi nyo pa alam. Tingnan mo yung mga politiko. Tingnan mo, sabi ko na sa inyo, hindi nyo alam, ninanakawan tayo ngayon. Ganyan ang magnanakaw. Hindi mo alam kung anong oras dadating. Dahil kung alam mo kung anong oras dadating, bilang may-ari, ikaw ay maghahanda. Ikaw ay nakahanda. Hindi ba? Tingnan mo, wala tayong alam, pero ninanakawan na tayo. Kasi hindi tayo handa. Hindi tayo handa. At yun ang nakakalungkot. Pag ang tao hindi handa, mauuwi sa wala. Kaya araw-araw tayo binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na maghanda. Tuwing binubukas natin ang ating mga mata, sa umaga, nagsisimula ang oras ng paghahanda. Sa tuwing babangon tayo,
Lahat ng ating gagawin ay nagpapakita ng ating paghahanda. Sa eskwelahan, kung ikaw ay pumapasok o hindi pumapasok, yan ay paghahanda. Kung ikaw ay naghahanda magtapos, anong gagawin mo? Papasok, mag-aaral. Kung ikaw ay naghahanda na hindi magtapos, anong gagawin mo? O, maglakwatsa. Pero bakit pagka Marso, kapag graduation, may umiiyak at hindi gagraduate? Hello? Ang tanong, naghanda ka ba? Pumasok ka ba? Anong iniiyak-iyak mo? Madalas ganyan tayo no? Gusto natin makuha yung gusto nating marating, pero hindi natin pinaghahandaan. Gusto lang nating makuha, no? Pero hindi ka handa. Katulad ng mag-asawang nagpakasal o nagsamang hindi handa. Ano nangyari? Nauwi sa wala. Yun, kasi in love ngayon. In love ngayon at gusto na magpakasal. Wala pang 1 taon. Ma'am Janet, may kilala ka ba nun? Ganyan, di ba? Tas ano mangyayari? Mauuwi sa wala. Kasi hindi handa. Tandaan, wala sa edad ang paghahanda, nasa disposisyon. Di ba? Sabi nga, ang buhay hanggang 70 lang. 80 kapag ikaw ay malakas. Sino po mga 70 na dito? Taas nga ang kamay. Ayaw na magtaas ng kamay, 70. Ang buhay hanggang 70 lang. 80 na siya. Malakas siya. Ano tawag doon? Bonus. Ako, 40 na ako. So kung ang buhay ay hanggang 70 lang, ilang taon na lang? 30 na lang, no? Wala na sa kalahati, no? Wala na sa kalahati. So, paano mo paghahandaan ang buhay? Father, paano naman si nanay? 80 na. Bonus. Kung ikaw ay malakas. Kaya nga, ngayong 40 ako, nag-exercise na ako. No? Baka makatawad pa ako ng 10 taon, di ba? Sabi, 80 kung malakas. Kung ginagawa mong sarili mo na malakas. Kaya again, wala sa edad ang paghahanda. Nasa disposisyon ng tao. At dito tayo dinadala ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang disposisyon ng paghahanda. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yung kwento ng mga Israelita. Ano nangyari sa mga Israelita? Nung sila'y inaalipin sa Ehipto, nung sila'y pinapahirapan sa Ehipto, dumating ang gabi. Ang gabi, bago sila iligtas ng Panginoon. Imagine ninyo, imagine ulit tayo. No? Ang tagal-tagal mo nang nagdudusa. No? Ang tagal-tagal mo nang nahihirapan. Pero, isang gabi na lang. Ngayong gabi na ito, kinabukasan, ililigtas ka na ng Panginoon. Anong pakiramdam nun? Hello? Tulog na ba kayo? Parang wala na. Ano nangyari? Di ba masaya na kayo? Yung excited ka na? Yung ngayon, na yung huling araw na ikaw ay nandito sa pagdurusa. Bukas, tapos na. Imagine yun. Ganun ang disposition ng paghahanda. Yung lahat gagawin mo na. Sige, ready na ako. No? Kaya nga anong ginawa? Wala na magluluto, ha? Wag na madaming putahe, ha? Yung ng tinapay na walang lebadura, okay na yan. Kasi aalis na tayo. Ayusin nyo na, kunin nyo na yung mga gamit nyo. Magsuot na ng sandalyas. Ganun yung paghahanda. Naalala ko yung lola ko po, nung buhay pa siya. Yung lola ko, tuwing Sabado ng gabi, naliligo na yan. Pagkatapos maligo, patutuyuin niya yung buhok niya. Tapos magpupulbos. Pagkatapos magpulbos, lalagyan ng pula yung pisngi niya. Tapos magli-lipstick yan. Magsusuot ng magarang damit. Terno, lagi ang damit ng lola ko. Kung ano yung tela nung pang itaas, siya rin tela nung pambaba, nung palda niya.
No? Tapos magsusuot na yan ng kwintas. No? Tapos mahihiga na yan. Handa na yung lola ko. No? Ganon siya lagi tuwing Sabado ng gabi kasi maaga sisimba ng linggo. No? 6:00. No? Kaya 5:30, babangon na yan. No? Bangon na lang. No? Tapos kukunin na niya yung bag niya. Pupunta na ng simbahan. Ganon yung lola ko. Ha? Ready. No? Iba dito sa atin, hindi ko alam kung naghanda ba dito no? Pumasok na lang din ng simbahan, kung ano itsura sa bahay, yun lang din, di ba? Yung lola ko, ganon. Linggo-linggo. No? Ganon siya kahanda. At ganon yung disposisyon ng paghahanda. Yung hindi mo man alam kung kailan darating, pero alam mo ang gagawin. Handa. At maganda na matuto tayo kung anong klase ng paghandang gagawin kay Abraham at Sarah sa ating ikalawang pagbasa. No? Ang ganda ng kwento ng mag-asawang ito. Nung mag-asawang ito, si Abraham at Sarah, lahat ng kanilang nagawa sa buhay, bawat sandali ng kanilang buhay, laging may pananalig sa Diyos. Ang galing ng mag-asawang to. Nung sila'y nahihirapan, wala pa silang anak, hindi magkaanak, inaapi ng mga tao, may pananalig sa Diyos. Nag-intay lang. Hanggang sa huli, sila'y nagkaanak. No? Kahit mahirap yung buhay nila, namuhay ng matuwid. Hindi nandaya. Hindi nanloko. At ang ganyan ang ginawa ng mag-asawa. At nung sila'y dadalhin sa lupang pangako, sa isang lupang hindi nila alam kung ano ang mangyayari, sumunod lang sila. Handa lang sila lagi para sa Diyos. Ganito yung tinuturo na paghahanda. Yung katulad ni Abraham at Sarah, yung laging handa para sa Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay, handa sila. Dahil sila'y para sa Diyos. Hindi ba? Yung mga taong takot mamatay, mga hindi pa handa. Hello? Handa na ba kayo? Yung mga hindi pa handa mamatay, bakit? Kasi hindi pa sila para sa Diyos. Gawin mo na lahat ng dapat mong gawin at ibigay mo na sa Diyos. Ganyan maging handa. Magugulat ka, yung iba, handa na ako. Sasabihin, no, ni si Tatay Frederico, no, kwento ko ulit, yung dating nagsisimba rito, araw-araw. Alam mo, nung inanoint ko, sabi niya, Father, handa na ako. Handa na ako. Biruin mo yon. Bakit? Araw-araw ang ginawa, nagsisimba lang. Pero bago pala yon, si Tatay Frederico ay isang seaman. Talagang tinaguyod niya yung pamilya niya sa pagiging seaman. At nung matanda na siya, retired na siya, napalaki na niya yung mga anak niya, may kanya-kanya na silang pamilya. Si Tatay Frederico, ano lang ginawa? Araw-araw nagsimba. Nung hindi ko na siya napapansin, nakitang nagsisimba, na magana pala yung paa niya. Nasa bahay na lang. Nung kaya pinuntahan ko siya, sabi niya, Father, handa na ako. No? Kaya nung inanoint ko siya, after ilang araw, wala na si Tatay Frederico. Kaya wag niyo po akong tatawagin, ha? Pag hindi pa kayo handa, ha? Kasi pag inanoint ko, yari kayo. Ha? Pero, ganun Sino nga naman ba makakaalam ng buhay? Yun lang taong handa. Bago ko magtapos, nais ko magkwento muli. No? Ganado ako ngayon no? Kwento ako na kay last na tong kwento na to. Ang kwento kay tungkol sa isang pamilya na mahilig tumaya sa loto. Meron ba ditong pamilya mahilig tumaya sa loto? Huwag na kayong mahiya. No? Pinapayaman nyo ang Yung pamilyang ito, mula sa lolo hanggang sa apo, tumataya sa loto. No? Siyempre, yung bata hindi siya yon, yung nanay yon, di ba? Ito, ticket to nung ano ko, ticket naman to nung anak ko, ticket to nung apo ko, ticket to ni ate. Di ba? Ganun naman, no? So, tumaya sa loto. At dahil sa kakataya nila ng loto, nanalo sila. Ang napanalo, 100 million pesos. Wow! Grabe. Huh?
Pero may problema. Ang problema, yung ticket na nanalo ay sa lolo. At yung lolo ay 95 years old. Anong problema? Paano nila sasabihin sa lolo na nanalo ang kanyang ticket? Ba't problema yon? Baka atakihin eh. No? Baka atakihin. No? Kaya ang ginawa ng mag-asawa, no? Ang ginawa nila, pumunta sa simbahan. Pumunta sa pare. No? Ganyan. Pag may problema na, pumupunta na sa pare. Nung masaya kayo, hindi nyo kami kilala. Nung nag-aaway na kayo, magulo na at may problema, yan, sa pare. No? Pumunta sa pare yung mag-asawa. At humingi ng tulong. Sabi, Father, tulungan niyo po kami. O bakit? Kasi po, nanalo kami sa loto. Oh, bakit ko kayo tutulungan? Nanalo na kayo sa loto. Kasi may problema. Oh, nanalo na kayo, may problema pa? No? Nung walang pera, may problema. Nung nanalo na, may problema pa din. Oh, tingnan mo nga naman ang buhay, no? Oh, sabi nila, Father, hindi namin alam kung paano sasabihin kay lolo na siya yung nanalo. Tulungan mo naman kami, baka atakihin siya eh. O di sino na ngayon may problema? O si Father na ngayon may problema. No? Kaya sige na lang, alam mo naman si Father, tagakuha ng problema. Pumunta sa bahay ang pare. No? Hinanap ang matanda, 95 years old, nakahiga sa kama. No? Kinamusta ng pare, no? Kamusta po kayo, lolo? Inamo-amo, uminom na ba kayo ng gamot? Kamusta pakiramdam nyo? O tapatan ng electric pan ang lolo, no? Lahat ng pangbobola ginagawa. Sinabi ng pare. At nang wala na siyang masabi, sabi niya, Lo, may sasabihin ako sa inyo. Halimbawa, no? O halimbawa lang, Lo, halimbawa lang to, kunwari. Kunwari, wag mo masyado isipin, wag mo tototohanin. Kunwari, nanalo ka sa loto. O tay, kunyari lang, Lo, kunyari lang. No, kasi baka atakihin, no? Inadahan-dahan. Anong gagawin mo sa 100 million? Kunyari lang, kunyari lang po. No? Sabi ng lolo, Father, matanda na ako. No? Wala na akong kailangan sa buhay ko. Yung 50 million, ibibigay ko sa mga anak ko. Babalatuan ko lahat ng mga apo ko. Palakpakan yun nandun sa loob ng bahay. No? Narinig nila, may babalato, palakpakan. No? Tuwang-tuwa. Sabi ng lolo, ba't kayo masaya? Di ba kunwari lang? Sabi naman ng pare, opo, kunwari lang naman. Kunwari. Ngayon, Lo, anong gagawin mo sa 50 million? Sabi ng lolo, di Father, yung 50 million, ibibigay ko sa iyo. Idodonate ko sa simbahan. 50 million, makakapatayo na tayo ng building noon. No? Pero pagkasabi ni lolo, inatake yung pare. Siya to. Hindi handa yung pare. Yung lolo, handa. Mga kapatid, tayo ay pinaghahanda ng ating Panginoon. At walang ibang paraan ng paghahanda sa buhay, kundi ang gamitin ang oras sa mabuti at tama. Dahil ang taong handa, kapag dumating ang oras, tatanggap ng biyaya. At ang hindi naghanda, mauuwi sa wala at may iwang kawawa. Amen? Amen. Nais ko lang pong kunin ang pagkakataong ito para po sa mga online natin na mass goers na nagnanais mag-pledge. No? Marami pong nagtatanong, nagme-message po kung paano sila makakapag-pledge. Pwede na po yung mga nasa ibang bansa, yung mga nasa mga tahanan na nagsisimba ng online, pwede na po kayo magbigay ng inyong mga pledge sa pamamagitan po ng ating
online pledge donation po. No po, meron po tayo mga ipapaskill na bank account at bank details at mamimili rin po kayo. Ganon din po kung anong klase ng pledge card o pledge ang inyong ibibigay o ipapangako para sa ating simbahan. Kung ito ba'y bronze, silver, gold o platinum. So, para po sa lahat ng mga online na gusto magbigay ng kanilang pledge sa ating parokya, welcome po. At ipapadala po namin sa inyo ang virtual pledge card, no? Papadalan din po namin kayo. Sa mga nandito naman na hindi pa pledgers, no, baka naman po, no, gusto niyo po mag-pledge sa aming parokya at kayo po bahala, no, kung magkano ang gusto at ibig ng inyong puso ibigay sa ating parokya buwan-buwan, nasa sa inyo po. At magdedetermine ang inyong bigay sa klase ng card na ibibigay din sa inyo kapalit ng inyong mga donasyon, no? Bronze, kapag 100 to 500 pesos. Silver, kung 500 to 1,000 pesos. Gold, kung 1,000 hanggang 5,000. At platinum, kung 5,000 and above. So, malaking tulong po ito para mapanatili po natin ang ating simbahan. Ganon din ang misyon na ginagawa ng ating simbahan at para rin po sa nalalapit nating construction, no? Pagpapatayo ng ating bagong simbahan. Muli po, maraming salamat sa lahat ng mga nagpi-pledge at sa mga hindi pa nakapagbigay ng kanilang pledge for the month of August. Paalala lang po, no? Bukas po ang ating opisina at mag-message lang po sa ating mga social media account. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayong lahat. Ayon sa isang kasabihan, failure to prepare is a preparation to failure. Ang mabigong maghanda ay paghahanda sa isang kabiguan. Anumang aspeto ng ating buhay, kailangan naghahanda. Dahil ang hindi handa, may iwang kawawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.